Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito po si Attorney Baligod at nilinaw niya po yung mga paninira na ginagawa po ng NBI Director na si Matibag. Grabe daw po mga paninira at mga akusasyon na binibigay at tinatawag pa nila na mga ito daw tong mga soldier natin ay tinatawag pang mga kargador, ibang klase. Sinisiraan na, sinisiraan na tapos pati po ang kredibilidad ay binabagsak nila dahil kailangan po kasi i-cover up yung mga sabwatan ng mga ulupong ng mga naka-Amerikana, nakabarong, naka-Pilipinyana na mga buhaya sa ating bansa. Hindi kaya, ito po mga kababayan, pakinggan po natin panuorin ang paliwanag po ni Atty. Baligod sa mga kasinungalingang pinagsasabi ng direktor ng NBI na wala ng tiwala ang majority ng Pilipino sa kanila. Umpisahan na po natin ayon kay Atty. Baligod. Sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito, we invite Atty. Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Remy Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito, we invite Atty. Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Remy Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit. So, ano po asahan natin sa NBI? At ano po asahan natin dyan po sa peke at huwad na Blue Ribbon, dyan po sa Blue Ribbon investigation nila? Pati po yata yung chairman dyan huwad din Ano po asahan natin dyan? At unang-una, hindi po ba cover up? Lahat po nag-iimbestiga dyan Sa ginawa nila investigasyon, sinayang lang nila pera ng taong bayan Hindi po ba nasayang lang ang pera ng taong bayan? Diyan sa ginawa nila investigasyon, sa pangunguna po ni Bendalo na tinatawag na Mang Kanorden. Bakit po? Siya po itinuturo na delibera ng hindi bababa sa 6 na malete. Hindi po ba? At nahandun din po yung mga senador na pinapangalanan na deliveran, hindi ba Soto? At pati po yung NBI Director, yung asawa niya, isang kongresista, nasasangkot din po sa Cabral Files na nakakuha rin po ng bilyon pondo insertion sa kanyang probinsya sa Laguna. Hindi kaya? Nakita po yung conflict of interest. Tapos, eto ngayon, sisiraan nila ang NBI, sisiraan nila itong mga sundalo na ito daw po ay hindi mga sundalo, hindi mga Marines, mga kababayan. Pero doon naman sa dokumento at doon sa mga affidavit na pinirmahan nila at yung ibinigay sa kanila na kopya, mismo kinikilala nga nila na mga militaryon. Di ba? Pero i-discredit nila. Lalo-lalo po nung naganap. Dahil po yun scripted, di umano, sabwatan. Kasi kailangan po nila ipagtanggol yung kanilang mga boss, yung pinakaulo, yung pinakamalaking ulo na buhaya at pinakamalaking ulo na isda. Kailangan po kasi ipagtanggol
Dahil po ang ating bansa, Attorney Baligod, alam nyo naman po na sindikato na ang ating bansa sa panahon ngayon. Hindi po ba sindikato na magnanakaw na ngayon ng gobyerno? Di umano? Dahil nagsasabwatan eh. Kasi pati po ang Ombudsman, ang NBI, ang DOJ, mukhang tagapagtanggol na at abogado na ng mga buhaya na naka-Amerikana, nakabarong, at naka-Pilipinyana. Sila na po ang tagapagtanggol ngayon ng mga buhaya sa ating bansa. Hindi kaya ito pong NBI, PNP, AFP, Ombudsman, DILG, di umano. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kasi imbis po na ang imbestigahan yung mga politiko na humawak ng isang damukal na pondo ng bansa, dahil sila po ang humahawak ng pondo natin, lalo-lalo yung mga congressman, representative sa mga distrito natin, dahil po kumukuha po yan ng mga proyekto sa DPWH. Hindi po ba? Bakit po ngayon hindi sila nakatutok sa mga politiko? Nakatutok po sila doon po sa mga dinidiscredit nila, sinisiraan nila ang kredibilidad doon sa mga testigo mismo. Yung mga testigo, dapat inaalagaan mo yan. Kukuhanan mo ng information yan. Hindi yung sinisiraan mo. Pag siniraan mo na siniraan lahat ang mga testigo, ano pa ang mangyayari sa malawakang korupsyon? Eh di wala nang mahuhuli. Ngayon, dadalin lang nila ang mga Pilipino dahil ginagawa po tayong tangat bobo ng mga taong ito. Dadalin lang po tayo doon sa gusto nilang senaryo. Yung gusto nilang script. Ito lang ang dapat kasuhan. Ito lang ang nakikita namin na may korupsyon. Katulad ni Jinggoy Estrada, ni Bong Revilla, at ang mag-asawang Diskaya, at ang mga iba pang mga contractors, at ang iba pang mga trabahante sa DPWH. Sila lang ang mga dapat makulong. At meron pang kasunod na mga senador na hindi pumanig sa amin, may kaso din. Doon tayo dinadala sa ganong senaryo, script, di umano, ng sindikatong gobyerno ngayon. Di umano, mga kababayan. Kaya mainam po yun. At least ipinakita po ni Atty. Baligod ang isang damukal na kasinungalingan ni Matibag. Di umano. Ubod pala ng sinungaling si Matibag. Di umano, mga kababayan. Dahil nga po sa pakinabang, hindi kaya. Dahil mismo ang kanyang asawa ay meron ding insertion ng flood control na bilyon, mga kababayan. Hindi ba ito ipagtatakpan? Puproteksyonan ng isang NBI director ang kanyang asawa? At pati rin siya ay meron ding issue sa kanyang negosyo, sa kanyang quarry, ayon kay Doktora Badoy. Mga kababayan, nakita nyo po, sila ang nag-iimbestiga itong mga sindikato na ito, di umano, para i-cover up ang kanilang mga tinatagong mga pagnanakaw, di umano, sa ating bansa. Sila pa mag-iimbestiga. Ang kakapal ng mga pagmumuka, di umano. Ganun po talaga eh. Pagka po sindikato, makakapal na po pagmumukha niyan. Kahit ano po sabihin mo riyan. Dahil masama na po yan eh. Nagpakasama na, mga kababayan. Nagpakasama na. Kaya po, hindi nagbubuti. Malabo na pong bumuti. Dahil nga po, immune na. Yung kanilang kasamaan, nasa dugo na. Hindi po ba, mga kababayan? Ang iniintay na nga lang natin, kamukha nung ginawa ni Judas, nagbigti, di umano. Pero umaasa pa naman tayo ang makakahuli po sa isang damukal na mga buhaya na nakabarong, naka-Amerikana, naka-Pilipinyana pa, ang isang Duterte. Sana po makabalik po sa kapangyarihan ang isang Duterte para po itong napakarami po na buhaya na naging sindikato na sa ating bansa.
sa ating gobyerno ay mahuli po, mga kababayan. Sana po dumating po ang panahon na sana makabalik pa pong muli ang ating bansa dahil sobra na po ang ginawa nila sa atin. Grabe na pong pahirap at parusa. Samantalang sila nagkakamal ng isang damukang buwis na galing sa ating pinagpawisan, mga kababayan. Maraming salamat po kay Atty. Baligod. Thank you po sa inyo. At nilinaw nyo po ang ginawa pong pagsisinungaling para lang po masiraan at pag-usapan na ang mga Marines o mga ex-soldiers ay mga hindi totoong mga militar, mga kababayan, hindi totoong mga army. Ganyan po makatindi ang ating bansa. Mas paniniwalaan pa natin ang mga nakabarong, naka-Amerikana na mga buhaya kaysa po sa handang ibuhos ang kanilang buhay at sila po ay nagamit lang, real talk. Nagamit lang po kasi sila ng mga masasamang politiko. Ito po mga soldiers, mga ex-marine, nagamit lang po sila eh. Dahil trabaho po yan eh. Nagtrabaho po sila eh. Kinuha silang bodyguard, security ng politiko na si Saldico. Hindi naman nila alam na ang kumuha sa kanilang politiko dahil ang pagkakaalam nila kay Saldico ay isang bilyonaryo. Napakayaman dahil nga kontratista, nangungontrata. Kaya kung sila'y nagdadala ng mali-malitang pera, akala nila malinis yun dahil kontraktor nga naman yung congressman. Hindi po ba? Yun ang sinasabi nila eh. Kaya kung magdadala sila ng pera doon sa dinidelibera nila, akala nila yun ay parte ng pagiging kontraktor ni Saldico. Kaya nga sinisecure nila, binabantayan nila. Kaya nga lang sila nagulat nung pumutok na flood control yung iskandal. Hindi po ba? Nagulat sila na pera pala ng taong bayan ang pinamimigay ni Saldico. Kaya tayo umaasa, excuse me po, para matuldukan po ang problema na ito, ay magsalita na po si Saldico. Magsalita lang po si Saldico, mga kababayan. At ito pong si Pangandaman, yung dati pong sekretary ng budget natin, at yung maglolo na Bersamin. Magsalita lang po yan. Saka sila Paul Estrada, magsalita lang po yan, mga kababayan. Matinding ebidensya na po yan. Lalong-lalo po, may mga dokumento po yan at hawak na resibo si Saldico. Magsalita lang po yan. Lahat po yan, mga kababayan, guguho po ang mga pangarap na mga hayop na yan. Lalong-lalo po yung NBI, mga kababayan. Malabo na nilang mapaniwala ang mga Pilipino pag naglabas na po ng resibo si Saldico, mga kababayan, at ipinangalanan niya na ang mga sinasabi ng mga Marines, mga ex-Marine ay totoo dahil siya ang nag-utos. Hindi po ba? Umaasa po tayo na makonsensya po si Saldico. Makonsensya siya sa kanyang mga pinagagawa sa mahigit 100 milyong Pilipino na pinapatay nila unti-unti sa ginawa nilang pagnanakaw. Kasama po ang ating mga bayani na mga OFW na ninanakaw din ang kanilang mga buwis. Sana po may konsensya pa si Saldico at magsalita siya para naman sa mga Pilipino na ninakawan nila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan kay Atty. Baligod. Ingat-ingat po kayo at mag-ingat din po ang ating mga bayani na nagamit ng mga magnanakaw na politiko, ang ating mga soldiers, ex-marine. Maraming salamat po sa inyo. Maingatan nawa po kayo. At thank you rin po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo at God bless po sa inyo lahat. At muli po mga kabayan, taste lang po muna tayo. Kailangan po natin magtiis at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Maraming salamat po. Bye-bye!